Ibig ba sabihin na palibasa pinasinungalingan na ng isang testigo ang kanyang mga sinabi sa naunang sinumpaang salaysay ay mababaliwala na yan? Okay, ano ba ho talaga ang sabi ng Korte Suprema tungkol dito sa mga baliktaran? Okay, well, una-una po, ang talagang sinasabi ng hukuman ay suspityoso ang hukuman at merong reserbasyon para tanggapin ang mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Kasi alam nila na posible na yung pagbaliktad na yan ay resulta ng pananakot, pressure, or pera. Kaya nga naintindihan natin na pati itong si Gutesa, meron telephone conversation ngayon na pakinggan tayo sa Facebook na talagang dahil tinakot siya at tinakot ang seguridad ng kanyang pamilya, napilitan siya na gumawa ng panibagong sanaysay na pinasisinungalingan yung sinabi niya una na siya nag-deliver ng mga kakwartahan sa ilang mga personalidad. So yan po ang general rule. Hindi ibig sabihin na bumaliktad ang isang testigo sa pamamagitan ng pangalawang sinumpaang salaysay na baliwala na yung una. Mas pinaniniwalaan ng hukuman ang naunang sinumpaang salaysay dahil nga alam nila na base sa karanasan, ang mga testigo po pwedeng takutin, po pwedeng bayaran at dahilan para sila ay gumawa ng pangalawang sinumpaang salaysay na pinasisinungalingan ang kanilang naunang salaysay. Pero meron din pagkakaiba kapag ang recantation ay bago nag-testify ang isang witness sa hukuman mismo or kung ito ay matapos na siya ay mag-testify na. Ang rule is kapag natapos na ang testimonya ng isang testigo at siya ay na-subject na cross-examination, maski pa siya ay magbago ng kanyang sinumpang salaysay at sinabi na lahat ng sinabi niya sa hukuman at sa kanyang naunang sinumpang salaysay ay pawang kasinungalingan, hindi po yan paniniwalaan ng hukuman. Kasi ang importante, bukod dun sa sinumpaang salaysay, ay yung sinumpaang testimonya ng isang testigo sa hukuman. So napakahirap, baliwalain talaga ang testimonya ng isang hukuman matapos na siya ay magtestigo sa hukuman. Kasi dalawang beses na niya sinumpaan yung kanyang testimonya doon sa nauna niyang sinumpaang salaysay at doon sa testimonya niya mismo sa hukuman. At dahil ang pagtestigo sa hukuman ay parang sagrado, talagang ang ating Korte Suprema ay hindi talaga babaliwalain ang ganyang testimonya dahil lamang nag-recant ang isang testigo, lalong-lalo nga kung tapos na siyang mag-testify. Pero kung ang pagbabaliktad gaya na nangyari kay Gutesa ay hindi pa nangyayari ang pagtestigo sa hukuman, anong gagawin ng piskal? O anong gagawin ng ombudsman? Kasi ngayon, ang issue is paano gagawin ng ombudsman gayong bumaliktad na si Gutesa at bumaliktad na yung 4 na Marines? Talaga bang hindi na nila hahanapan ng probable cause si Martin Romualdez? Well, ako po uulitin ko naniniwala ako na ang talagang mastermind ng pagnanakaw ng flood control funds ay presidente mismo. Dapat talagang makulong si Martin Romualdez pero dapat makulong din ang kanyang pinsan dahil lahat naman ng kapangyarihan at impluensya ni Martin Romualdez ay dahil lamang kay presidente at siya naman talaga ang pumirma ng pangtaunang budget na pinanggalingan ng mga kinurakot ng mga opisyalis natin. So sa akin, bagamat gusto ko makita makulong si Martin Romualdez, dapat makulong din ang presidente. So ngayon ang issue is kung ang pagbabaliktad gaya na ginawa ng mga Marines at ni Gutesa ay sa level pa lamang ng preliminary examination na ginaganap ng ombudsman, anong resulta nito? Well, ang sabi po, ang hukuman, ang sabi ay kinakailangan evaluate na ombudsman ng piskal sa yung totality ng ebidensya na nahaharap laban sa mga nasasakdal bago nila baliwalain ang kanyang ebidensya. Ibig sabihin, hindi palibasa nagkaroon ng pangalawang sinumpaang salaysay, mawawalan na ng bisa yung naunang salaysay. Bakit? Well, kung meron namang ibang mga ebidensya na magpapatunay nung sinasabi mismo na nasasakdal na binawi, baliwala yung pagbawi. So, sabihin na natin na sabi ng 4 na Marines at ni Gutesa na hindi sila nag-deliver, pero meron pa rin 14 na nagsasabi na nag-deliver sila. Natural, babaliwalain ng ombudsman yung
pagbabaliktad na testimonya. Kasi meron pa namang ibang mga testimonya na narariyan. At saka po pwede pa rin tawagin yung mga testigo na bumaliktad sa hukuman pag nagkaroon na ng paglilitis at malaman kung ano talagang katotohanan. Dahil alam niyo ibang epekto. Kapag ang isang testigo ay nagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay lamang, o di naman kaya kung sila ay magsisinungaling sa hukuman. Mas mahirap po magsinungaling sa hukuman mismo dahil hindi naman sanay humarap sa hukuman yung mga testigong yan, lalong-lalo na kung ikay haharap sa Sandigan Bayan na tatlo-tatlo yung maestrado na haharap sa iyo. Napakahirap magsinungaling sa harap ng tatlong maestrado. So, ang rule po dyan is dahil hindi pa naman po na pipresenta ang testimonya nitong si Gutesa at itong apat na marisa bumaliktad, kinakailangan ang prosecutor wag baliwalain ang naunang sinumpang salaysay, tignan yung ibang ebidensya laban sa nasasakdal, laban kay Martin Romualdez, at kung mayroong namang sapat na ebidensya, dyan magkakaroon ng desisyon ang ombudsman kung dapat bang baliwalain ang pangalawang sinumpaang salaysay dahil ito ay resulta lamang ng pananakot o di kaya ay panunuhol. So yan po ay desisyon na ng ating Korte Suprema, no? At yan ang gagawin ngayon ng ombudsman. Ang aking alinlangan lamang para bagang pinalalabas sa ombudsman na kapag nakasuhan na si Martin Romualdez, tapos na ang boxing. Wala nang dapat panagutin. Ang akin po, kinakailangan mapanagot pa rin ng presidente dahil doon sa sinabi nga ni Zaldico na ang presidente mismo ay nagkaroon ng 100 billion na insertion at 25 billion ang napunta sa kanya bilang tongpats. Diba po? No? Sa akin talaga, hanggang hindi nila iniimbestiga ang presidente, hindi ako naniniwala doon sa katapatan ng ombudsman na talagang habulin ang mga nangurakot sa ating lipunan. Totoo po na mayroong immunity from suit ang ating presidente, pero hindi po ibig sabihin niya na mayroon ng immunity from investigation from the ombudsman. Pwede po mag-imbestiga ang ombudsman ngayon at sabihin na kung wala lang immunity ang presidente, dapat siya kasuhan. Ibig sabihin lamang, dapat antayin na matapos ang termino ng presidente bago isampa ang kaso laban sa kanya. Pero wala pong immunity from investigation ang presidente. Meron lang po siya immunity from suit. So hanggang hindi po yan na sasampa sa hukuman, wala pong balakid para maimbestigahan ang presidente. Okay? Now, siyempre po, no, kapag naman ang isang testigo nga ay nakapagtestigo na sa hukuman at siya ay bumaliktad, gaya na aking sinabi, ang dami na pong kaso, Molina versus People, People versus Lamsed, na sinasabi na hindi mababaliwala ang naunang testigo, lalong-lalo na dahil nga po siya ay nakapagtestigo na at siya ay naging subject na to cross-examination. Okay? So, ulitin po natin, no? Kung ang testigo ay bumaliktad bago siya magtestigo, well, yung original affidavit ay hindi po pwedeng mabaliwala. Ang mangyayari po dyan, titignan muna kung ano magiging testimonya sa hukuman at titignan din ng mga nag-iimbestiga na piskal o ombudsman kung meron pang ibang ebidensya na magpapatunay doon sa mga bagay-bagay na pinasinungalingan sa pangalawang affidavit. At kung meron pa rin sapat na ebidensya, dapat ituloy pa rin ang pagsasampa ng kaso at pwede pa rin matawag yung testigong yan para magbigay testimonya ng malaman kung ano talaga ang kanyang mga katotohanan na pwedeng panindigan. Pero kapag yan po ay nangyari, pagbabaliktad, matapos na siyang magtestigo, talagang wala na po halos epekto yung recantation na yan dahil nabigyan na siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang testimonya sa harap ng hukuman, nabigyan ng pagkakataon ng hukom na tignan kung ang tao ay nagsisinungaling o hindi, at saka syempre, nabigyan na po yan ng pagkakataon na ma-cross-examine. Dahil ang cross-examination, malalaman mo naman at malalaman mo kung nagsisinungaling ang tao sa mga bagay-bagay na kanyang sinasabi. So sa madaling salita, naintindihan natin kung bakit bumaliktad si Gutesa. Malinaw dun sa video na release ng kanyang may bahay na napilitan siya bumaliktad dahil yun na nga po, no, ang tinatakot na ay yung seguridad ng pamilya. Ganyan po talaga ang mga padre de pamilya. Hindi na bali na ikaw ang magkaroon ng banta sa buhay, wag lang bigyan ng banta sa buhay ang mga mahal sa buhay ng isang testigo. No?
So ako naman, naintindihan ko si Gutesa at yung apat na mga Marines. Pagdating kay Gutesa, ang talagang binigyan niya ng kahalagahan, seguridad ng pamilya. Lahat ng padre de pamilya gagawin din yan. At dahil nga po dito, ang naging desisyon naman ng ating Korte Suprema sa mga pagkakataon na may mga testigong bumabaliktad, hindi po babaliwalain ang orihinal na ebidensya, ang orihinal na affidavit dahil alam ng hukuman nga na sa karanasan natin bilang isang bansa, ang pagbabaliktad ay dahil sa pananakot at panunuhol. Kaya kinakailangan tignan muna, unang-una kung meron pang ibang ebidensya na kung susumahin ay magpapatunay ng pagkakasala ng nasasakdal at kapag yan ay meron pang ibang mga ebidensya, ay dapat ituloy pa rin ang kaso at pwede pa rin ipatawag yung testigo na bumaliktad. Dahil kapag naman siya ay bumaliktad pa rin sa hukuman, yan naman po talaga ay ground para siya talaga ay ma-prosecute na for perjury. No? Hindi naman po pwede na ikaw ay gagawa ng sinumpang salaysay at ikaw ay magsisinungaling doon at hindi na mapaparusahan. Kung hindi man magamit yung kanyang testimonya, yung kanyang pagbabaliktad ang gagamitin ebidensya para naman sa krimen laban dun mismo sa nagsinungaling, yan po ay para sa kaso ng perjury. So hindi pa po tapos ang lahat ha, huwag kayong mag-alala, napakadami naman pong tumayo bilang testigo na sila ay nag-deliver ng pera. At syempre, nandyan pa rin sino pa? Paging. Sino ba yung ating ipe-paging? Sige nga. Tama kayo. Ang maglolong Bersamin. Tama kayo. Amira Pagdamanan. Tama kayo. Secretary Bonoan. Tama kayo. Zaldico. At kung lahat naman yan ay kakanta, ano ngayon kung bumaliktad si Gutesa at yung apat na Marines dahil alam naman natin na sila bumaliktad dahil sa pananuhol at pananakot. Pero ang katotohanan, hindi po bulag ang katarungan at eventually, dahil na aking sinasabi, lahat ng mga akala ay merong forever, madidiscovery ninyo na walang forever, lalong-lalo na kung kayo ay magnanakaw ng kaban ng bayan. Mahahabol at mahahabol pa rin kayo ng gulong ng katarungan at itaga nyo yan sa bato. Na dahil sa kawalangyaan ng mga bangag administration, lumulutang-lutang pa rin tayo sa baha. Mga Pilipinas, mga Pilipino, palagi kong tinatanong kayo, hanggang kailan kayo mananahimik? Grabe naman yung pasensya ninyo sa mga bangag. Pinagpapasensyahan na nga, napalpak. Kaso, linalamon pa ang kabanamtaan ng galing sa taong bayan na nakalaan sana para sa mga panahon na gaya nito, no, na maiwasan ang paglutang-lutang sa tubig baha. Ako naman po, 2 taon pa lang akong naninirahan sa Europa. Pero buong buhay ko, 58 years, ako'y nasa Pilipinas. Ngayon lang po natin dinadanas ang ganitong katinding problema sa baha. Dahil ngayon lang po tayo nagkaroon ng ganitong katinding problema sa korupsyon na halos wala na pong napupunta sa proyekto, lahat linalamo na ng mga congressman, senatong at ng Malacanang. Kasalanan na po natin ito hindi dahil sa tayo nagtatapon ng basura, siguro kasama rin yan, pero yan ay maliit na porsyento ng problema. Ang totoong problema, linalamo ng mga walang-ya sa Malacanang at sa Kongreso ang pondo para sa flood control, full stop. At ngayong taon na ito, sinabi ko nga kanina sa SMNI, yung sinasabi nila na 100 billion para sa flood control, baka yan na insertion lang ng Malacanang. Dahil ang flood control po yan, walang single line entry sa budget. Aabot po siguro yan ng 1 trilyon. Yan po ay nakalagay sa PMO Office ng Flood Control ng DPWH. Nakalagay po yan sa mga national projects ng flood control. Nakalagay po dyan sa regional project ng flood control at sa lahat ng distrito ay meron din po yung mga flood control projects. So sigurado po ako, hindi bababa sa 1 trilyon, sa 7 trilyong budget na hinihingi para sa 2027, nasa yung budget para sa eleksyon, no? Pupunta sa bulsa ng mga politiko dahil nga po sa pamamagitan ng flood control at asahan natin na sa susunod na taon, pareho na naman ang kwento, lalangoy na naman tayo sa tubig baha, magkakasakit na naman tayo dahil sa leptospirosis, magkakasakit na naman tayo dahil tayo ay nababad sa tubig habang nagpapasasa ang mga walang-ya sa Marcos administration, full stop.
Pero bago na naman uminit ang inyong mga ulo, hindi ko alam kung umiinit pa ang mga ulo nyo eh. Parang kayo wala na eh. Parang manhid na kayo sa katotohanan. Ang kahirapan natin eh dahil sa korupsyon ng tambayan. Dahil bakit hindi pa kayo umaalma? Ba't hindi pa kayo nag-people power? Eh, nasa kapangyarihan nyo naman mag-people power. Nasa ating saligang batas yan. Kayong soberenyang mamamayan. Kaya nangyari na yan. 2 beses natin pinalaya sa mga walang ya. Eh si ERAP nga eh, ni hindi perang gobyerno ang pinagkakitaan eh, napaalis sa pwesto. Ito pa kaya, malinaw na pera na galing sa kaban ng bayan na kinukurakot, ayaw nyo pang paalisin. Kaya habang kayo mulutang-lutang ha, ayaw ko na sanang dagdagan ang inyong hirap, pero isipin ninyo na sa sarili nyo mga kamay ang susi para kayo po ay maligtas dito sa mga abirya na hindi po ginawa yan ng kalikasan. Yan pa ay dulot ng mga kurakot ng mga tao sa gobyerno ni Marcos Jr. Full stop. Ito, dagdag ko lang ang aking komento mga kababayan. Ito lang po ang masasabi ko dyan. Sira ulo lang ang naniniwala sa pag-recant ni Gutesa. Okay? Masakit mang tanggapin, pero para sa akin talaga, kung wala kang diferensya sa ulo, na hindi ka maniniwala na galing sa puso mismo ni Gutesa yung pagbaliktad niya. O, di ba? Naniniwala ba kayo na hindi napilitan si Gutesa sa kanyang pagbaliktad? Yan po ang napakalaking tanong. Kasi kung naniniwala kayo, abay may problema tayo dyan mga kababayan. O di ba? Napakalinaw po ng mga katibayan na lumabas. Kaya po ng video ng usapan nila ni Gutesa ng kanyang misis na sinabi ni Gutesa na pinilit po siya na bumaliktad. O di ba? Kaya kung ikaw ay kung wala kang diferensya sa ulo, wala kang insekto sa ulo, hindi ka maniniwala na hindi pinilit si Gutesa. Lahat gagawin po kasi nila mga kababayan para lang maiba po yung kwento at para mas lalong siraan itong si Senador Marcolita. Dagdag kaso na naman ito kay Senador Marcolita at kay Mike Defensor mga kababayan. Ang masakla pa dito ay pati ito si Gutesa ay ididiin po nila mga kababayan. Kaya, naku po mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Sa lahat po ng mga bumatikos kay Sergeant Orly Gutesa, pag-isipan niyo po mga kababayan, halata naman po na pinilit po siya, ginipit. O, di ba? Kaya wag po kayong magalit kay Gutesa. Sana naunawaan po ninyo ang kanyang kalagayan. Nasa matinding panganib po siguro o pananakot ang kalagayan ni Gutesa ngayon mga kababayan. Kaya nasa sa inyo kung maniniwala kayo kay Gutesa ngayon sa unang original na affidavit po niya o ngayon sa pagbaliktad niya. O ipagkumpara niyo para mas malinaw. Subukan po niyo, hamunin po ninyo si Gutesa na kung talagang galing po sa puso niya o bukal sa kanyang kalooban ang pagbaliktad niya dahil talagang nasuhulan lang po siya ni Senador Marcolita at kay Mike Defensor, magsalita siya sa harap ng maraming tao. Noon po siya gumawa ng kanyang affidavit at magpahayag po siya doon na talagang totoo na yung unang affidavit na ginawa po niya sa Blue Ribbon ay kasinungalingan lahat yon. Di ba? Malaki po kasi yung pagkakaiba mga kababayan sa original na affidavit ni Gutesa dito po sa pag-recant po niya. Kasi sa pag-recant po niya, nag-iisa lang po siya at halatang nagbabasa po mga kababayan. Hindi gaya po nung sa Blue Ribbon po siya na talagang matapang at buong giting po niyang sinasabi yung kanyang mga nalalaman. Dito sa pangalawa, sa pag-recant po niya, litong-lito mga kababayan. Di ba?
Kaya yan po mga kababayan ang aking opinyon at pananaw. Para po sa akin, ulitin ko lang, kung wala kayong diferensya sa ulo, hindi kayo maniniwala na itong pag-recant ni Gutesa ay bukal sa kanyang kalooban. Oh, bahala kayo.